Dating Pangulong Duterte, pinag-iingat ang Kongreso. Nako, pagbabanta na ba ito o paalala lamang? Nako, pinag-iingat ang Kongreso sa AFP, PNP. Nako, ito na nga, hindi po kayo titigilan ni dating Pangulong Duterte hanggat hindi po inilabas yung sinasabing MOOE o yung pera ng taong bayan kung saan ginamit, lalo na po sa mga congressman, lalo na po sa mga party list, kila Franz Castro, kila itong si TikTok, yung mahilig mag-TikTok na si Raul Manuel. Nako, ito naman ay talagang mawawala naman itong gusot na ito kasi Duterte ay okay naman siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Dito lang po siya mukhang galit po sa House Speaker. Mahinto lang siguro yan kung dalawa lang. Una, ilabas po nila yung hamon o yung ilabas po nila yung sinasabi po ni Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte na yung audit na sinasabi. Or pangalawa, pwede namang mahinto po yung mga ganyang parinigan kung palitan ang House Speaker na si Martin Romualdez. Ako, panoorin po natin. Eto. Napaalalahan na lang po kayo. Kasi nga, napapansin ni dating Presidente Duterte, ginagamit ninyo ang Kongreso upang yung interest ng sambayanan ay hindi nyo inaalagaan. Nagkakaroon kayo ng mga sabwatan dyan. Ang fear ni dating Presidente Duterte, nagkakaroon ng sabwatan ng kaliwa at ang Speaker, Martin. In fact, ang tingin niya nga, pati yung grave threats na pinayan sa kanya, pakulo nila yan. Yung impeachment against Inday Sara, pakulo niya yan. Kung madalit sabi, dahil sa postura niya na gusto siyang tumakbong presidente, namumulitika sila. At sabi nga ni Presidente, nung jury, napanood ko yung programa. Di ba nagtanong si Pastor Apollo? Sabi niya, justified ba mag-stage ng coup ang military, PNP, kung dahil sa corruption? Ang sagot ni Presidente Duterte doon, extreme corruption, extreme criminality, extreme rebellion. Basta pag yung sambayan ng Pilipino ay nanganganib, it is justifiable to stage a coup. Ako, dadagdagan ko po yun. Bakit niya sinasabi yun? Because the dating Presidente Duterte is aware of the constitutional provision that the armed forces of the Philippines, which include the PNP, is the protector of the people. Yan ang basis niyan. Kaya niya sinasabi yan, hindi ko siya nananakot, pinapaalalahan na lamang kayo na pag kayo na mga nasa pwesto ay hindi nyo ginagawa yung panunumpa, may problema kayo sa armed forces. Kasi trabaho po nila ang pangalagaan, ang seguridad, ang katahimikan ng sambayan ng Pilipino. Kaya siya may gano'n. Attorney Sal, you mentioned yung extreme na scenario na pwedeng maging dahilan to stage a coup. Yeah. Pero gusto ko lang i-touch kasi na-mention nyo kasi ang criminality, nowadays, Attorney Sal, ako nababahala sa napapanood ko on television, sa mga news programs, not just here in SMNI, lalong-lalo sa social media, Attorney Sal, yung mga recorded videos, raw footages, Attorney Sal, na pinapatay. I mean, iba yung lakas ng loob ng mga kriminal nowadays, Attorney Sal, compared nung time ni PRRD. I agree. You know why? Kasi meron nung tumawag sa akin, isang dating kilalang artista pa rin siya ngayon. Si, ano na nga ba pangalan niya? Si Isabel Rivas. Meron pong isang artista, si Zenith Briones, na kinidnap. So sabi ko, punta ka sa NBI. Doon ka mag-report. Hindi pumunta ko. Tinawagan ko pa si Director De Lemus. Director, baka nakikinig ka. Pakinggan nyo. Nagpunta raw siya doon. Abay,
inasikaso naman siya. Kaya lang, sabi niya, hindi ikaw ang right complainant dito. Dapat kamag-anak ni Ansinit Briones. Samantalang marami na siyang ebidensya na inamin na may kinidnap, ganito, ganyan. May pinakita lahat. Sabi ko, hindi nagsumbong sa akin yung Isabel Ribas. Sabi niya, bakit ganito? Hindi raw akong right complainant. Sabi ko, kung hindi ba naman mawalang galang na, Director De Lemos, mukhang pagsabihan mo yung mga ahente mo dyan. Nagpunta ron si Isabel Ribas para mag-report ng isang krimen. She was reporting a crime and you should respond to that. Hindi kailangan ng complaint na. Nagre-report na nga, may kidnapping Ongoing nga ang kidnapping So hanggang ngayon, halos maiyak-iyak ang mga text sa akin ng mga artistang kaibigan niya. Tulungan niyo po kami rito. Director De Lemos, sinatawagan ko po kayo. Si Ansinit Briones ay kinidnap di umano. Kasama pati yung mga kamag-anak nila. At inamin daw. Gawan niyo ng paraan. Ano na ba yan? Ano na ba nangyayari sa bansa natin? Diba? Sa totoo lang, napakasimple lang naman ng challenge dyan ni dating Pangulong Duterte Kasi lahat naman dyan sa Kongreso ay may budget po talaga na natatanggap po sila para sa mga project kuno or kung saan po ginamit. Ang hinihingi lang po yung audit o yung record nila kung saan napunta. Bakit hindi mailabas-labas? At yan po yung hinihintay po ng karamihan. Bakit nakatutok pa rin sila kay Vice President Sara Duterte tapos ngayon biglang sabi nila wala daw may gustong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Fake news daw yung sabi-sabi na usap-usapang ipa-impeach po si Vice President Sara Duterte. Ano yun? Bigla kayong preno para hindi kayo kulitin ni Tatay Digong dyan sa sinasabing audit na hinahanap po niya. Ngayon, kinukulit po kayo dyan. At tama po yung sinasabi niya na mag-iingat po dyan sa AFP o PNP. Sila po ang tagapagbantay sa taong bayan. Kung talagang lumala yan, pag gumalaw yung AFP, PNP, ay malaking gulo yan. Napakasimple lang naman ang hinihingi. Bakit hindi mailabas-labas? Nag-iingay na po ngayon ang karamihan. Nasaan ang audit or yung sinasabing MOOE? Ilabas na. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.